Karaniwan na sa atin ang makarinig ng mga kwento tungkol sa mga taong nabiyayaan ng kakayahang mahulaan umano ang isang paparating na kapahamakan o maging kamatayan. Pero nakarinig na ba kayo ng kwento tungkol sa isang taong may kakayahang maamoy ito? Yan ang nakapangingilabot na kwentong ipinadala sa atin ng ating letter sender for today. Itago na lang natin sa pangalang Carlo. Kaya naman huwag na natin itong patagalin pa. Pakinggan na natin ang kanyang istorya. Good evening po sa lahat ng mga kapwa ko listeners na nakikinig ngayon dito sa channel ng Sitio Bangungot. I'm an avid fan of this channel since day one at ngayon ay naisipan kong magbahagi na rin po ng sarili kong kwento. Please call me Carlo, 38 years old. Isa po akong barista noon sa isang maliit na coffee shop sa Cubao. Gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyo ang mga nakakatakot na experience ko na unang nagsimula. Mga ilang taon na rin ang nakakalipas. Nagkaroon po ako ng isang kakaiba at hindi pangkaraniwang talento na malamang ay hindi pa naririnig ng karamihan sa inyo. Madalas kasi ang nababalitaan lang natin ay yung mga taong may kakayanang mahulaan, makita o mapanaginipan ang isang bagay na mangyayari pa lang. Tulad ng mangyayaring mga sakuna o maging ang kamatayan. Pero paano kung sabihin ko sa inyong ako naman ay may kakayahang maamoy ang mga ito? Opo, Sir Jupiter. Sa maniwala man po kayo o hindi, yun talaga ang kakayahan ko. Medyo mahirap pong ipaliwanag kung paano kaya hayaan niyo po akong bigyan kayo ng ilang mga senaryong hango mismo sa mga tunay na nangyari sa buhay ko noon. Oh, pre, tahimik mo yata. Kanina ka pa din nagsasalita eh. Saka, bakit nakatakip ka sa ilong mo? Pre, wala ka bang naaamoy na kakaiba? Parang nakakaamoy ako ng formalin eh. Ha? Wala naman akong naaamoy ah. Baka naman dala lang ng hangin. Sabi ko sa'yo dapat hindi na lang tayo nag-ordinary. Napakamot na lang ako sa ulo habang sakay kami ng isang ordinary bus ng best friend kong si Eman ng gabing yun, Sir Jupiter. Pauwi sana kami sa Pasay, total ay 2 araw kaming walang pasok noon sa trabaho. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang akong nakaamoy noon ng napakatapang na amoy ng kemikal. Parang formalin. Sobrang katina ng ilong ko noon dahil bata pa lang ho ako, sensitive na talaga ang pang-amoy ko. Kaya lang hindi ko naman inisip na may kakaiba sa akin. Not until that night. Uy, Carlo, ano ba? Bakit pang likot mo? Pre, wala ka ba talaga naaamoy? Para kasing nakakaamoy naman ako na ngayon ng sinisindihang kandila. Saan kaya galing yun? Weirdong-weirdo na sa akin si Eman noon, Sir Jupiter. Palinga-linga kasi ako sa paligid at panay ang singkot ko. Sinusundan ko yung amoy na kanina pa nagpapakati ng ilong ko. Hanggang sa maya-maya, medyo napadungaw na rin ako sa kaharap naming upuan kung saan merong isang may edad ng babae ang nakaupo doon. Tulog ito at naghihilik pa. Pre, dito pala kay Nani galing yung amoy. Ha? Sigurado ka ba? Parang hindi naman yata. Sigurado ako, pre. Amoy formalin talaga si Nanay.
Tapos nangangamay kandila rin siya. Hindi ba masama yun? Bago namatay noon ang lolo ko, naamoyan ko rin siya ng ganun eh. Suminghot-singhot din po noon si Eman para kumpirmahin ang hinala ko. Pero nginiwian niya lang ako. Alam mo pre, baka guni-guni mo lang yun. Tinapa ang naaamoy ko eh. Yung tinapa dun sa bayong ni nanay. Maupo ka na nga. Mamaya magising pa yan eh. Akalain pang pinagnanasaan mo siya. Napakamot na lang ako sa ulo ko. Pero hindi ko na ipinagpilitan pa kay Eman ang tungkol dun sa naaamoy ko. Nagtakip na lang ako ng ilong hanggang sa maya-maya po. Nakita naming bigla na lang naalimpungatan yung babaeng tulog kanina sa unahan ng inuupuan namin. Tapos bigla na lang siyang nataranta. Naku, lampas na pala ako. Manong, sandali, bababa ako. Mabilis namang inihinto ng driver yung sasakyan at pagkatapos ay nagmamadaling bumaba yung babae. Sinundan ko pa siya ng tingin dahil iba po talaga ang pakiramdam ko, lalo't habang pababa siya ng bus ay lalong lumalakas yung amoy ng pormalin at sinisindihang kandila. Paandar na sana ulit noon yung bus na sinasakyan namin, Sir Jupiter, pero biglang ay, yung babae na bundol ng kotse. Tumawag kayo ng ambulansya. Nabangga yung babae. Halos lahat po yata kaming sakay ng bus noon na tulala na lang bigla nung mapanood naming tumilapon yung babaeng kanina ay kasakay lang namin sa bus. Pagkatapos ho, kitang-kita rin naming hindi huminto yung nakabangga sa kanya. Bagkus ay tuloy-tuloy pa itong nagpaharurot at niwala itong pakialam ng magulungan niya sa ulo yung may edad ng babae. Para ho kaming binuhusang lahat ng malamig na tubig. Kahit ho yung driver at konduktor, hindi agad nakaumang. Tulala kaming lahat hanggang sa dumating ang ambulansya at sa wakas ay kunin na yung katawan ng babae. Pare, hindi ba sabi mo kanina amoy pormalin yung babae? Tapos bigla pa kamong nag-amoy kandila? Sabi mo rin ganun din ang naamoy mo sa lolo mo bago siya namatay? Oo, pre. Bakit? Para kasing imposible nagkataon lang yun, pre. Anong ibig mo sabihin dyan, Eman? May nabasa kasi akong ganyan noon. Nakalimutan ko lang yung title ng libro eh. Basta ang sabi doon, may mga ganyang abilidad daw talaga. Yung mga taong may pambihirang mga senses, tulad ng mga taong bukas ang third eye. Yung iba raw kasi nakakaramdam lang. Yung iba naman na nakakarinig lang. At meron ding katulad ng sayo. Yung pang-amoy nila, umaabot hanggang sa ibang dimensyon. Kaya may kakayanan kayong maamoy ang papalapit na panganib. O kahit ang nakatagdang kamatayan ng isang tao. May ganun pala. Ngayon ko lang nalaman ang tungkol dyan. Yan ang naging usapan namin ni Eman habang naglalakad na kami pauwi sa amin, Sir Jupiter. Medyo napaisip tuloy ako sa sinabi niya. Kaya anong oras na rin akong nakatulog ng araw na yun. Kinabukasan po nagising ako nang bigla na lang may yumugyug sa akin mula sa kinahihigaan kong papag. Uy, pre, tanghali na. Aba, bumangon ka na dyan. Ano ba yun, pre? Istorbo ka naman ng tulog eh. Tanghali na nga kasi, tirik na ang araw. Malas daw yung ganyan, bangon na. Asar na asar tuloy akong bumangon sa higaan noon dahil ayaw po talaga akong tigilan ni Eman. Napakalkal na lang ako sa ulo ko pagkatapos ay tinitigan ko siya ng masama. Ba't gayak na gayak ka?
May lakad ka na naman yata, ba't ginugulo mo pa ako rito? Minsan na nga lang makatulog na maayos eh. Nginisian naman ako ni Eman, Sir Jupiter. Mukhang may binabalak ng kalokohan ng mokong. Sasamahan mo nga ako eh. Punta tayong San Isidro. Hanip ko ring magyaya no? Talagang bawal lang tumanggi. Ano bang gagawin natin dun? Tetestingin natin yung abilidad mo, pre. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin ni Eman noon, Sir Jupiter. Basta, sumama na lang ako sa kanya. Dito na lang ho, Manong. Ito ho yung bayad. Tara na, Pre Carlo. Nandito na tayo. Oh, kanino ba ito? Ang laki ah. Sa lola ko, pre. Kaso matagal nang patay yun. Kaya wala nang nakatira dito. Matagal na tong abandonado eh. Halata nga. Sayang naman to. Ang laki sana. Kaso mukhang isang lindol na lang tataob na to. Sir Jupiter, dinala po ako noon ni Eman sa isang lumang bahay na pagmamay-ari daw ng yumao niyang lola sa San Isidro, Nueva Ecija. Hapon na ho nang makarating kami doon kaya may baon-baon ding flashlight si Eman dahil wala raw linya ng kuryente sa bahay na yon. Inaya niya akong pumasok sa loob pero hahakbang palang husa na ako papasok sinalubong na agad ako ng isang napakasangsang na amoy. Amoy bulok, amoy mulansana, amoy kalawang din. Talaga hong napatakip ako sa sarili kong ilong dahil po sa sobrang baho. Pre, nakakadiri naman dito. Hindi niyo man lang ba ito nililinis? Mabaho? Bakit? Ano bang naaamoy mo? Ako kasi alikabok lang nalalanggap ko rito. Malansa na amoy bulok at kalawang. Langhiya, sobrang sangsang ng amoy. Bigla na lang pong sumeryoso noon ang mukha ni Eman. Pagkatapos ay hinila niya ako papasok sa loob. Pre, sige nga ituro mo nga sa akin kung saang spot dito sa loob ng bahay mo na aamoy ang sinasabi mo. Dito mismo sa tabi ng bintana, napakabaho talaga, pre. Nasusukan na ako. Tara na, lumabas na tayo. Sandali, pare. Ayaw mo man lang bang malaman kung bakit ganyan ang naaamoy mo sa bahay na to? Inilibot ni Emma ng paningin niya sa paligid ng bahay habang nagpapatuloy po siya noon sa pagsasalita. Ang kwento sa akin ng tiyahin ko, hindi pa raw ako pinapanganak noon nang may mangyaring hindi maganda dito mismo sa loob ng bahay na to. Hindi ka pa pinapanganak? Ibig sabihin mga ilang dekada na rin ang nakalipas? Oo pare, ganun na nga. Yun daw kasing panganay na kapatid ni Papa noon, si Tito David. Dito raw kasi nagpakamatay yun pare. Dito mismo sa spot na itinuro mo sa akin kanina. Dito natagpuan ng mga kamag-anak namin ang katawan niya na halos naliligo na sa sariling dugo. Pagkasabi ho ni Emma noon, Sir Jupiter, bigla na lang akong tinayuan ng mga balahibo. Kinilabutan ako, kaya hindi ako nakapagsalita at hinayaan ko na lang si Emma na magpatuloy sa pagkikwento. Binaril daw ni Tito David ang sarili niyang ulo, kaya yung utak niya kumalat pa talaga sa parting to. Ang kaso, walang nakakita sa kanya agad dahil siya lang namang mag-isa ang nakatira noon dito sa bahay. Natagpuan lang siya nung may mga kapitbahay na nila ang magreklamo dahil may umaalingasaw na ngang mabahong amoy dito sa loob. Pre, bakit pa nagpakamatay ang tito mo? Bumuntong hininga po muna si Eman at tumiling-iling bago niya sinagot ang tanong ko. Dahil sa mana.
Nalaman kasi ni Tito David na hindi sa kanya balak ipamana ni Lola itong bahay, kundi sa bunso nilang anak, si Papa. Sobrang dinamdam daw ni Tito David yun, kaya umabot siya sa ganong desisyon. Ang sabi pa nga raw ng mga kapitbahay noon, bago raw magpakamatay si Tito David, sumumpa pa raw ito. Ang sabi niya, kung hindi rin lang daw siya ang makikinabang sa ari-ariang yun ng mga magulang niya, mas maigi pa daw na hindi na rin talaga yun pakinabangan pa ng iba. Simula nun pre, hindi na tumigil sa pagmumulto si Tito David dito, kaya nga hindi namin magawang ibenta to eh. Lalo akong nakaramdam ng takot sa sinabing yun ni Eman, Sir Jupiter. Kaya lang po ay medyo nawala sa kanyang atensyon ko nang maya-maya ay iba naman ang maamoy ko. Pare, sino nagyoyosi? May tao yata dyan sa labas? Ha? Sumilip si Eman sa bintana para i-check kung may tao nga pero wala naman na. Bigla yatang nag-amoy yosi. Hindi mo ba naamoy o napapansin? Bigla na lang pong natawa si Eman nang parang bigla siyang may naalala. Nakalimutan ko nga palang sabihin sa'yo pare. Chain smoker daw noon si Tito David. Mukhang nandito nga siya ngayon. Kasama natin. Ano? Napamura na ako noon, Sir Jupiter. Ibig sabihin, talagang nandun nga at nagpaparamdam ang kaluluwa ng tiyuhin ni Eman. Dahil doon ako na mismo ang nagkusang lumabas ng bahay nila. Iniwanan ko si Eman doon dahil natakot na ako. Medyo madilim na pa naman sa labas. Wala pang ilaw yung bahay na yun at nararamdaman kong biglang lumalamig yung paligid namin. Aray, pare Carlo, hintayin mo ko! Sinilip ko ulit si Eman na ngayon po ay iika-ika nang naglalakad pasunod sa akin. Oh, paano ka? Pare, parang sumakit yata bigla yung likod ko. Pagkatingnan mo nga sandali, kumikirot eh. Aray, parang may kung anong mainit na dumadampi sa balat ko. Sa sobrang tarantaho ni Eman ng mga sandaling yun ay hinubad niya yung suot niyang t-shirt at tumaligod siya upang ipakita sa akin yung likuran niya. Pare, ano yan? Ang dami mong pasa rito sa likod mo. Parang mga paso ng sigarilyo, pre. Napamura na rin si Eman ng mga sandaling yun. Talagang nanlakiho ang mata ko habang pinanonood kong dumarami yung mga paso ng sigarilyo sa likod niya. Lumalakas ho yung pinaghalo-halong masangsang na amoy at amoy sigarilyo na parang umiikot at pinalilibutan kaming dalawa ni Eman. Umalis na tayo rito, Eman. Sinasabi ko sa iyo, hindi na talaga maganda ang pakiramdam ko rito. Nangangamoy kandila at formalin na naman, pare. Alam ko na kung anong ibig sabihin nun. Umalis na tayo rito. Hinugot ko na palabas nung property nila si Eman, Sir Jupiter. Kahit na parang hirap na hirap siya dahil unti-unti na talagang dumarami yung mga paso ng sigarilyo sa buong katawan niya. Huminto naman po kaagad yun nung sa wakas ay makasakay na ulit kami ng bus pauwi sa Pasay. Mukhang wala na talagang pag-asang maibenta yung property niyo, pre. Ang lala ng pagpaparamdam ng tiyuhin mo eh. Napapalatak pa ho ako nang sa wakas ay makaupo na kami ni Eman sa loob ng bus ng magkatabi. Hindi naman ho sumagot si Eman, kaya napatingin ako sa kanya. Napansin kong hawak-hawak niya ang batok at balikat niya, kaya po nagtaka ako. Napapano ka, pre?
Ba't parang matatai ka dyan? Ang sakit ng balikat ko, pre. Parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko ngayon. Baka sumasakit yung mga pasok mo, pre. Hindi. Ang pakiramdam ko, parang may sobrang bigat na bagay na nakadagan sa akin. Hindi na ako nakapagsalita nang iyon ang isagot sa akin ni Eman, Sir Jupiter. Lalo na ng pagkasabi pa lang niya noon, bigla na namang umalingasaw sa paligid namin yung napakabahong amoy na katulad ng naamoy ko kanina dun sa bahay nila. Napalinga ako sa paligid para sana alamin kung may iba pang nakakaamoy nung bukod sa akin. Pero nagulat na lang ako nung napalingon ako sa salamin ng bus at nakita ko yung refleksyon ni Eman doon. Eman, may nakikita akong nakasampang tao sa balikat mo. May lalaking nakangisi habang ibinabaon niya ang mga kuko niya dyan sa leeg mo. Pagkasabi ko nun kay Eman, Sir Jupiter, nakita kong bigla na lang may bumakat na pasa sa lieg ng kaibigan ko. Hugis mga daliri. Talagang nanginginig na ako noon, Sir Jupiter. Medyo pinagtitinginan na nga ho kami nung mangilan-ngilang pasaherong kasakay namin. Mabuti na lang ho talaga kakaunti na lang kami noon sa loob ng bus, kaya hindi ho ako naging ganun kaagaw pansin. Tiniis na lang muna namin ni Eman yung nararamdaman naming takot noon, Sir Jupiter, hanggang sa makauwi na kami sa amin. Nung sabihin ho namin kina Mama ang tungkol sa naging experience namin ni Eman, kahit gabing-gabi na ho noon, talagang tinawag ni Mama yung kapitbahay naming pastor pagkatapos ay pinadasalan niya kami ni Eman. Pero ilang araw matapos ng pangyayaring yun, Sir Jupiter, nakabalik na kami't lahat ni Eman nun sa trabaho ay muli na naman pong nanumbalik yung masamang nararamdaman niya. Pare, dinadalaw ako ni Tito David sa panaginip. Pinagbabantaan niya ako na kapag ginalaw daw namin yung bahay, papatayin niya kami. Isasama niya raw kami sa impyerno. Yun ang huling sinabi sa akin ni Eman, Sir Jupiter. Bago namin nabalitang ipinagiba pala ng mga tiyahin niya sa San Isidro yung lumang bahay kung saan nga nagpakamatay ang kanyang Tito David. At doon na po nagsimula ang mas malalang kalbaryo ng kaibigan ko. Mas lumala ang mga naging bangungot at nakakatakot na karanasan ni Eman simula noon. Hanggang sa halos ayaw niya na pong matulog sa gabi. Hindi po nakatulong sa kanya ang palagi niyang pagpapagod sa trabaho dahil lalo lang nung pinahina ang katawan niya. Hanggang sa unti-unti po ay napansin kong nagsisimula na rin siyang masiraan ng bait. Ano yun? Bakit naman yusin na naman dito sa loob ng apartment? Nagyoyosi ka ba, pre? Isang gabi ay naalimpungatan na lang po ako, Sir Jupiter, nang makaamoy ako ng napakatapang na amoy ng sigarilyo. Nung magmulat ako ng mga mata, nakita kong naupo si Eman sa higaan niya at nakasandal sa tabi ng bintana habang itinututok ang hintuturo niyang daliri sa kanyang sentido. Parang nagkukunwari siyang may hawak na baril. Napakunutho ang noo ko noon. Nagtaka ako kung ano ang ginagawa niya, kaya tinanong ko siya. Pare, anong trip mo? Anong oras na? Bakit gising ka pa? Nilingon naman ho ako ni Eman, pero imbis na sagutin niya ako ay nginisian niya lang ako.
Pagkatapos nun, umakto siyang kinalabit ang gatilyo ng kunwaring hawak niyang baril. At ang mas nakakagulat pa doon ay nang makaamoy ako ng amoy ng pulbura pagkatapos nun. Pinanlakihan ako ng mga mata, lalo na nang sumunod ay nakaamoy naman ako ng malansa at makalawang na samyo. Amoy dugo. Kasunod naman ang biglang paggalakhak ni Eman ng walang humpay noong gabing yun. Yun na ho ang huling beses na nakausap ko ng maayos ang kaibigan ko, Sir Jupiter. Dahil pagkatapos po noon, tuluyan nang nasira ang ulo niya. Sinubukan pa po siyang ipagamot ng mga kamag-anak niya, pero sa huli ay binawian din siya ng buhay nang isang beses ay tumakas siya sa kanila at nabundol ng sasakyan sa kalsada. Simula po noon, kahit kailan hindi ko na ulit binanggit pa sa iba ang kakaibang abilidad na meron ako. Hindi po regalo ang tingin ko rito, kundi isang sumpa na bigay ng masasamang loob. Para sa akin ay malas ang abilidad na to, at hinihiling kong sana ay hindi na lang ako nagkaroon nito. Hiling ko na lang sa ngayon, sana kung nasaan man si Eman, Sir Jupiter, naway nasa maayos siyang kalagayan. Sana ay masaya siya at tanggap niya kahit pabiglaan ang naging pagkawala niya. Maraming salamat po sa buong Sitio Bangungot para sa pagpapaunlak sa aking ibahagi ang kwento kong ito. Hanggang dito na lang po muna. Eman. At oras naman ngayon para sa inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay JL Jongwon, Chris Culayo, Debbie Yem, Kate Ramos. Shoutout kay Mike Horario, Roxy V.E., Ninj Mikate, Joy Tinamisan, Timmy at kay James. Narito naman ang ilang magagandang comment mula kina Virginia Bongo at Charina Baratas. Sabi ni Virginia mula sa kwentong Wind Chime, napakaganda ng story niyo po. Very inspiring at hopeful siya. Ang bait talaga ni God. Sa bandang huli, happy ending. Deserve niyo naman po, congrats po sa inyo. Sa mga ka-SB, ang ganda talaga ng mga makatotohanang istoryang hatid ninyo. God bless po sa lahat ng mga bumubuo ng Sitio Bangungot. Salamat po sa inyong lahat. Mula sa masugid niyo pong tagapakinig dito sa Bahrain. Sabi naman ni Charina mula sa kwentong Wind Chime pa rin, sa isang taong mahigit ko na pagsubaybay sa inyo, ngayon lang ako magko-comment being a silent reader. Napapayak at napapangiti ako sa story ni Sender. Grabe, napapasana all na lang ako. Super ganda ng story at super ganda ng narration. Fan din ako ng KT at TPMS. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong mga pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Nagpapasalamat.